Hello! Kumusta kayo mga ka-senior? Mga dudo ng uday. Nagbabalik ulit ang inyong Granny Pepe. So, kumusta po kayong lahat mga ka-senior? Meron lang po akong gustong i-shout out or banggitin, batiin ang aking mga regular viewers. Di po ba? Shout out kay May De Los Santos, di ba? Ang aking pinakamagandang apo sa tuhod. O, di ba? Meron akong apo sa tuhod. Apo sa, ano yun? Apo sa pamangkin. Ay, hindi pala apo sa tuhod yun, ano? Apo sa pamangkin. Okay, siyempre, kay May De Los Santos, Angel May De Los Santos, and then, siyempre, sa kanyang butihing ina, na isa rin sa aking viewer, si Mary Ann De Los Santos. Diba? Silang mag-ina, at saka yung friend natin na taga Caloocan, si Edsel, hindi ko maalala kung anong apelido. Edsel Altabano ba? Or what? Kapatid ni Ferdinand. No? So, shout out. At saka syempre sa aking apo, sabi niya, Granny, can you give me a shout out me on your vlog? So, hi Boris, how are you? I know you're enjoying watching games there on your laptop. So, ito na po tayo. Meron po tayong pag-uusapan na balita, di ba? Medyo ilang araw din akong hindi nakapag-ere. Alam mo naman ang Granny, laging busy sa mga apo, kaalaga, di ba? So, eto na, may update po ako tungkol doon sa balita ko last time, yung tungkol sa aking idol na si BP Sara. Di po ba? Gusto ko po sana na merong ako sa inyong ipapanood tungkol doon sa balita na yan, na tungkol sa update, tungkol sa pagkakainitan ni Risa Hontiveros at saka ni BP Sara, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi pa rin nakaka-move on sila Parang tapos na yung budget sa Kongreso, sa Senate, hindi pa rin sila nakaka-move on, nanghihingi pa rin sila ng paliwanag, di po ba? Tungkol diyan sa very interesting na confidential fund. At saka yung budget na from Office of the President, itransfer sa Office of the Vice President. So, yun ang kini-question nila na ganito, ganyan. So, gusto ko pong panoorin ninyo. For the meantime, magnood-nood muna tayo at saka natin pag-usapan ang tungkol doon. Okay po ba? Sana po mapanood nyo ng maayos. Okay? Sige po. Respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing. Higit isang linggo na, simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Ewan ko ba kung ano ba ang nangyayari sa mga bagay-bagay. Di po ba? Yun lang po ang gusto kong i-point out sa inyo, ang sinabi ni Vice President Sara na wala na siyang respeto kay Senadora Hontiveros, di ba? Yung napakagaling na ating senadora na hindi mo alam kung magaling ba o minsan wala sa hulog di ba? So, okay na rin yun para meron namang pangpanggulo, di ba? Kasi mahirap naman minsan kung walang pangpanggulo. At saka itong si Franz Castro, isa pa rin itong nagmamagaling na hindi ko alam kung meron talaga silang agenda sa ating BP Sara, di ba? Siguro parang feel nila na kailangan anuhin na natin to. Sa ngayon pa lang umpisahan na natin na mag-raise ng kung ano-anong mga kaik-ikan para naman pagdating ng botohan medyo bumaho na ang ating VP. Hindi nila alam, mas lalong bumabango ang ating Vice Presidente. Tungkol nga po ito doon sa yung 125 million na confidential funds na galing sa Office of the President, i-transfer sa Office of the Vice President. So, ano daw yun? Illegal. Kaya dapat daw ipaliwanag ni Sara. No, iba naman yung pinagtatalunan nila doon sa Senado at sa Kongreso. I mean, yung ipinasang budget for 23-24, year 23-24. Yung hinihingi pala nila na paliwanag doon sa 125 million na galing sa Office of the President papunta sa Vice President noong year 22. Yun ang hinihingi nila kung saan napunta, ipaliwanag, ganito, ganyan. At saka, narinig po naman ninyo na ang sabi niyang ating magaling na senadora, ito ba? Ang galing ng senadora natin na hindi daw espesyal ang ating BP. So, sumagot naman ang ating BP. Ang sabi niya, hindi naman daw niya sinasabi na siya ay special ang Office of the Vice President.
So, yun ang sabi niya na sumunod naman daw siya sa proseso ng tungkol doon sa budget last time sa Kongreso at saka sa dito sa sa Senado. Ang nagtataka lang ako kung bakit hindi nila, nung time na yun, andoon sila, di ba? Andoon sila sa Senado, at ito namang si Franz Castro, nandoon din sa Kongreso. Hindi ko alam bakit hindi sila nagtanong regarding that 125 million pesos. Di ba? Dapat doon pa lang, right there and then, tinanong na nila si Sara. Ang kaso hindi sila nagtanong, ngayon sila gumagawa ng ingay na ganito ganyan na puro lang daw patutsada itong si VP Sara, ang sabi ng ating magaling na senadora, di ba? Ang pinakamatalinong senadora. Yun, lagi na lang siyang ganun mag-iisang linggo. More than a week na raw, puro daw patutsada ang ating VP. Kakainis, di ba? Nakakapag-init ng ulo. Diyos ka, ang sakit sa bangs. So yun, sabi ko nga dapat nung nag-hearing sa Kongreso, sa Senado, dahil doon sila mainit. Di po ba dapat noon pa lang itinanong na nila? Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon natapos na ang lahat-lahat. Tsaka sila ngayon magpuputak-putak ng kung ano-anong mga sinasabi, di ba? Yan yung dalawa na yan, si Franz Castro at tsaka si Senadora Hontiveros. Kaya nakakapagtaka, hindi ko alam kung anong agenda nila sa ating VP. Tandaan nyo, oras na iyan naging VP, kawawa kayo. At saka maalala ko pala, itong si Hontiveros, last election, nakasabit na siya. Siya yung pinakahuling senadora na dapat hindi na siya eh. Kaya lang, kumbaga yung isa niyang kamay nakasabit. So, kaya siya nagkaroon uli ng ng chance na maging senadora. Pero kung titingnan talagang wala na eh. Diba? O lalo ngayon na umiepal-epal siya, lalo na yan. Next time na matapos ang yung kanyang term sa pagiging senadora, I know, hindi na yan makakabalik sa serbisyo. Diba? Kasi parang dapat nga inaayos niya ngayon ang kanyang trabaho dahil muntik na siyang malaglag last election, diba? Sana maging aral po sa inyo yun na hindi lang puro forma-forma, kailangan may trabaho naman, hindi lang yung puro gulo-gulo. At saka isa pa, dapat kung halimbawang may magsasabi nun kung saan may COA report naman, di ba? Ang COA ang nag-o-audit na sa mga pagdating dyan sa mga budget na yan. Yun ang mag-o-audit. Dapat hinantay nila. Pero I don't know, kasi sabi nila pag confidential fund, wala daw yung mga resibo or I don't know. Kasi hindi ko ba alam, ngayon lang naman nauso yung mga confidential fund. So, hindi rin tayo masyadong magaling dyan, hindi tayo masyadong aware. Pero sana naman, matapos na yung mga ganyan kasi nakakahiya. Di po ba? Parang, ano ba yan? Hindi na natapos. Tapos sila naglilikha ng ingay. Kesyo itong si Franz Castro naghahanap ng 2 milyon enrollees na hindi raw nakapag-enroll this school year. Bakit niya hinahanap kay Sara? Ngayon, ito naman sumagot na naman si Sara. Ang sabi naman ng ating BPA, ito daw si Franz Castro meron daw kaso ng human trafficking na kinuha daw yung mga estudyante sa Talaimbag ba yun? Talaindog, I don't know, siguro somewhere in Mindanao. Tapos, dinala dito sa Maynila para mag-rally. So, sabi ko nga, ano ba yun? Hindi ko alam kung may kaso na ba ito si Franz Castro or ongoing pa. Kasi yun ang sabi ng ating Vice President. Hindi po ba? So, sana, maging maayos na rin naman ang lahat. Kasi, nakakahiya naman, ang dami nating problema, tapos yun ang pinagkakaabalahan ninyo. Alam nyo, dapat yung mga ganyan, hindi nyo na muna iniintindi kayong si Senadora Hontiveros. Hantayin na lang nila, bigyan nila ng chance yung tao, si Vice President. Hantayin nila kung tama ba, meron ba siyang nagawa or whatever, meron bang basihan yung kanilang hinahanap. Wala naman silang maipakitang proof na merong ginawa itong si ating Vice President para magagaganon sila. Diba? Parang nakakahiya. Kasi tingnan nyo na ko na naman sa balita kanina. Ngayon lang, a while ago, siguro mga 2 hours ago, tataas na naman daw ang crudo natin. Diba? O diba it means to say, pag tumaas ang crudo, another taas na naman ang bilihin yan. Magpustahan tayo. O diba? Ganun naman palagi. Palagi na lang gano'n, nakakainis. Ano ba? Oh my God, kailan kaya matatapos ang ating kalbaryo? Hindi ko rin alam. Parang ako sa akin, iniisip ko na lang, siguro, na lang, kumbaga, go with the flow. Kasi wala naman tayong magagawa. Di ba? Go with the flow. Kahit pa tumaas ng kung gaano kataas ang gusto nila, wala tayong magagawa. Ang
kailangan lang natin gawin, siguro magtipid tayo, maghigpit ng sinturon, tapos magdasal na sana matapos na yung mga ganitong ano, kasi ang hirap parang, ano ba yung mga ganong ano, hindi na nawala yung mga problema natin, di po ba? Nakakainis. So sana matapos naman na yun para hindi na rin ganun, kasi alam ko itong si Vice President, ano to, parang yung tatay niya. Hindi pwedeng magpaano, if ever tirahin mo siya, babalikan ka kaagad. Hindi to po pwede yung sabihin mo nakaparis ng, halimbawa, si PBBM, anuhin mo, tirahin mo sa kung ano pa man, kung anong mga ibato mong mga salita, hindi kanya papatulan. Pero itong si Madam BP Sara, hindi pwede, di ba? Talagang sasagot at sasagot po yan, whether you like it or not, di ba? Lalo na kasi ganun yung mga tao na malinis ang ano nila, na wala silang bahid ng korupsyon, na pagka may ibinatong hindi tama, I mean yung naiintriga na siya. Pero alam niyo, nagtataka rin ako kung bakit ganun ang nangyayari. Sa dami ng may anomalya, sa dami ng may mga ano sa gobyerno natin, sa iba't ibang ahensya, dapat yun ang inaano nila Hindi yung kay BP Sara na hanapan nila ng 125 million na ginastos daw within 19 days. Diyos ko po. Sabi ko, sana magkaroon man lang muna sila ng ano, ng basihan, di po ba? Magkaroon ng basihan at ito, parang naghanap sila ng proof na, ito, malamang hindi ito, mali ito, ganito, ganyan. At least, pagka binato nila dun sa isang tao, kagaya niyan, meron silang ipapakitang proof, di ba? Para paniwalaan sila ng tao. Hindi yung ganyan na puro lang dal, chika-chika, kung ano-ano mga sa media, ganon-ganon. O tapos wala naman, di ba? Nakakahiya lang, kasi baliwala. Yun, kita mo, nakakahiya kasi nagsasagutan sila. Samantalang mas marami tayong dapat na asikasuhin, kagaya ng bigas natin, lahat-lahat, mga gulay, lahat na lahat. Ewan ko ba? Diyos ko po. Sana naman hindi na dumating na yung panahon na ano, na akala ko kasi magiging mas maayos ang ano natin, kalagayan natin. Di po ba? Parang feeling ko lang na sana, dahil si BBM na, parang sana mas maayos, pero parang palala, di po ba? Parang palala ang ating problema. Hindi ko rin alam kung bakit. Nakakapag-init ng ulo. Sabi ko nga, wala tayong magagawa. Di po ba? Kasi, andyan na yan, given na yan. Hindi naman tayong mga matataas na ano, para pigilin, or may power ba tayo na magkaroon ng ganun-ganyan, na pigilin at busisiin. Di po ba? Wala tayong magagawa, kundi ang maghintay. Di ba? Pero syempre, pagkagaya niya na maririnig mo yung balita, di ba? Pag narinig mo yung balita, parang mag-iisip ka, ano ba yun? Bakit ganun? Tapos ito na naman yung balita na naman sa Sierra Madre, di ba? Napakainit ng tensyon. Nakita raw ng ating mga kasondolohan na ang mga coral reefs ubos na. Inubos ng mga Chino. Ano ba yan? Kawawa naman. Naubos na yung coral reef ba? Yung mga nasa ilalim ng dagat na pinagtataguan ng mga pinag-iitlogan ng mga isda na ano nila, na trace ng mga kasondaluhan natin na wala na. Diba? Halos kalbo na ang mga coral reef natin. Ngayon, parang nag-uumpisa pa lang na magtayo na naman ang mga coral reef, yung mga isda. Para syempre meron silang iitlogan, ganon. Ewan ko ba itong China, isa pa rin itong pang parang perwisyo. Sa dagat kaya nila walang ganon. Mga kasenyor. Ay, Diyos ko, sana naman po maging maayos na ang ating Kasi nakaka-alarma kasi patuloy ang pagtaas ng lahat-lahat. Di po ba? Sana naman hipuin ng Panginoon yung mga taong nagbibigay ng way para tumaas yung mga ganyan, lalong-lalo na yung mga krudo, di ba? Kasi yun ang first thing na na kaya tumataas ang lahat-lahat dahil diyan sa pagtaas ng ating krudo, sa ating mga langis, di po ba? So, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko kasi parang siyempre nasasaktan din ako dahil si BP Sara ginaganon nila. Samantala, wala naman silang nabalitaan na itong ating BP merong bahid ng korupsyon. Ang dami kayang ahensya ngayon na may maraming bahid ng korupsyon. Pares nung, kailan ba yun, yung ombudsman natin nagsabi na marami laganap ang korupsyon ngayon sa ating gobyerno. Yung iba nga, kumbaga, hindi lang daw endemic ang korupsyon, kundi nagiging social, ano ba yun? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko yung sinabi ni Ombudsman, na laganap daw ang korupsyon dito sa ating bansa ngayon, Hindi lang daw endemic, kundi, nakalimutan ko yung yung sinabi niyang isa, yung social,
Nakalimutan ko. Basta ganon yun ang sinabi ng ombudsman na nakalimutan ko rin. Pero yun yung nakasalang sa Kongreso last time eh. Na inaano rin ni Franz Castro na ganito ganyan. Bakit daw ang confidential fund? Wala daw resibo. Praning, confidential nga. Kaya nga confidential di ba? Na-question tuloy siya, napahiya siya. Dahil sabi niya, wala naman nakalagay sa batas na ganun. Ewan ko ba dito sa mga tao na ito? So, yun lang po mga kaibigan. Wala na ba tayong nakalimutan? Sana naman makamove on na si Ontiveros at saka itong si Franz Castro kasi wala naman kayong magagawa. Di ba? Hantayin nyo na magkaroon kayo ng proof na katunayan itong ating Vice President ay merong bahid or corruption. Di ba? May proof kayo din. Go ahead. Pero sa ngayon hindi yun eh. Kasi parang nakakahiya lang kayo. Parang napaka ano nyo. Tapos wala naman pala kayong map na panghahawakan na proof or ebidensya na meron niyang pinagkagastosan na hindi naman tama ang ating Vice President, ang ating DepEd Secretary. So, yun lang po. Wala na po bang iba? So, yun lang po. See you. May nakalimutan ako. Baka pwede namang mag-subscribe kayo sa aking channel na Granny's Vlog. And then sa Facebook page, may Facebook page po ako, Granny's TV. Mag-follow po kayo and like. Okay po? Salamat. Mga ka-senior, ingat po tayong lahat. God bless us all. And see you next time. Bye!